Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong gabi. Dito po sa ating Facts First podcast. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Disclosure lang po muna, no? By the time na pinapalabas po namin itong episode na ito, so Lunes na po. Pero we're actually recording this episode tonight, May 18. So today is Saturday. Pero dun po sa mga nanonood ngayon, Lunes na po. So by this time, nasa Poland na po tayo. So we decided to record this episode dahil meron po tayong importanteng engagement dyan po sa Poland or dito po sa Poland. So kaya hindi po magiging posible for us to actually do a live episode for this particular slot. So I hope you understand. Pero kasi po yung pag-uusapan natin, equally important and hindi po natin pwedeng palagpasin. Ano po ba itong pinag-uusapan natin? So meron po lumabas na balita na yung China Coast Guard ay pwede na raw mag-detain ng mga di umano'y trespassers sa kanilang inaangkin na teritoryo dyan po sa South China Sea. Alam naman po natin kung gaano po katindi yung encroachment na ginagawa po ng China sa ating po sariling exclusive economic zone. So kung sakaling totoo po itong balita na ito na pwede na raw sila mag-detain, quote-unquote, na mga trespassers doon sa kanilang inaangkin na teritoryo, hindi ba delikado rito ang Pilipinas? So ito may pag-uusapan natin. We invited the spokesperson of the Philippine Coast Guard when it comes to the West Philippine Sea. I'd like to welcome to our program again si Commodore J. Tariela. Magandang gabi, sir, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Good evening, Christian, at sa mga taga-subaybay mo sa Lunes. Pasensya na, sir. We have to record this. Oo. Meron kasi tayong I'll deliver a paper kasi meron research conference dyan po sa Poland. Okay? Pero napaka-importante po nito pag-uusapan natin. Una-una, help us make sense of this. No? Ano ba yung mga na-establish na natin? Talaga bang gagawin ito ng China na may bago silang polisiya regarding this? Well, para sa akin, Christian, no? Kung mapapansin mo yung timing na inilabas nila tong bagong batas daw nila na ino-authorize ang Coast Guard na mag-detain ng mga trespassers in the South China Sea. Ito yung the same day na nag-declare ang atin ito convoy, no, na si Miss Rafaela, na mission accomplished sila, no, sa sasama ng napakaraming civil society and volunteers from the fishermen, no, sa paglalayag nila dito sa Baho de Masinloc. So para sa akin, Christian, no, this is just an empty threat. They just don't want other countries, no. For example, for Malaysia, Vietnam, and even Indonesia, na magkaroon ng civil society movement katulad ng atin ito, na maglalayag din sa loob ng kanilang exclusive economic zone. Dahil alam naman natin na ang China, inaangkin niya ang buong South China Sea. So there's a possibility na ang mga mangingisda sa Vietnam, Malaysia, Indonesia, and civil society will also follow itong ginagawa ni Ms. Rafaela. No? Ibig sabihin, for them to prevent that from happening, they need to release something na ikatatakot ng mga tao para ma-counter itong narrative ni Ms. Rafaela na mission accomplished ang isang civil society movement sa paghamon sa Chinese Coast Guard dito sa West Philippine Sea. In short, naramdaman nila or ininda nila itong epekto nitong civilian convoy na ginawa nitong atin itong movement? Is that what you're saying? Well, Christian, the mere fact that they have deployed more than 10 Chinese Coast Guard vessels, 1 PLA Navy, and numerous number of Chinese maritime militia a few days before pa maglayag ang atin ito, ibig sabihin, ininda na nila to, ikinatakot na nila, at ngayon mas natatakot sila sa magiging impact nito sa mga karatig bansa natin na may take dito sa South China Sea. Mahihirapan silang i-control ngayon ng civil society, no? Lalo na sa mga countries na to na alam naman nating nakaka-experience din ng ganitong agresibong paggalaw mula sa China. Okay. Pero yung basic facts, no? Pag-usapan muna natin. Meron ba talagang ganitong bagong batas o pulisiya talaga ang China authorizing its China Coast Guard or its Coast Guard to arrest supposed trespassers?
Well, most likely meron, no? Talagang synchronized naman sila every time maglabas ng mga ganito, no? Through their state media, and of course through their state spokesperson, sinasabi rin nila itong mga ganitong pagbabago ng polisiya pagdating sa enforcement ng Coast Guard, ng Chinese Coast Guard. So definitely meron naman. Okay. Tapos number 2, pwede ba nilang gawin yun? Kasi inaangkin nila yung halos kabuuan ng South China Sea. So can I just say na can they just do that? Kung meron sila itinuturing na trespassers, i-detain? Well, una sa lahat, Christian, no? Ang mga for you to enforce yung sarili mong batas sa karagatan, it should fall under your territorial sea, no? Ang West Philippine Sea, ang buong South China Sea, ang justification lang naman nila dito is the 9-dash line claim, no? Sa desisyon ng 2016 arbitral award, in-invalidate na itong 9-dash line claim nila. So with that decision, no, ibig sabihin illegal na talaga to. It doesn't align with the international law. And of course, kung susukatin naman natin ang buong layo ng South China Sea, kung ang pagbabasihan naman natin is the United Nations Convention of the Law of the Sea, wala pa rin silang basihan para sabihin nilang ang ipapatupad nilang batas na panghuhuli ng mga maing isda or trespassers sa claim nilang territorial area nila doesn't align with the international law, Christian. Okay. Kung merong karapatan to actually do that, to detain trespassers, would that be the Philippines within its own territorial sea? Well, depende, no? Of course, if it would happen in our territorial sea, we have jurisdiction over kung ano man ang i-violate niya dito sa territorial waters natin. But then again, there are also violations dito sa exclusive economic zone natin na maaari ring maging dahilan to detain a particular foreign vessel kapag ang isang coastal state ay magbigay naman ng kanyang tinatawag na port state control. Okay, kasi technically, no, kunwari, huwag muna natin i-consider yung lakas o kagarapalan nitong China. Yung ginagawa nilang deployment ng mga maritime militia vessels around features or within the exclusive economic zone of the Philippines, technically, can we arrest them, yung Coast Guard? Well, technically, it's already a violation ng ating exclusive economic zone. Ito ang dahilan kung bakit nagpa-file tayo ng diplomatic protest. Because kahit pa sabihin natin these are ordinary Chinese fishing vessels at hindi talaga sila Chinese maritime militia, hindi naman talaga sila pwedeng mangisda sa ating exclusive economic zone. No? Pangalawa, yung mga Chinese research vessels din nila, before they would be allowed to conduct maritime scientific research, dapat pinapayagan ito ng Department of Foreign Affairs. No? So, ito mga maritime deployment na to ng China, whether it's China Coast Guard, Chinese Maritime Militia, or Chinese Research Vessel, obviously, binabiolate nila ang United Nations Convention of the Law of the Sea. At again, we are filing diplomatic protests every time na madodocument natin itong mga ganitong violations nila. Tama ba, Commodore? Parang lumalabas dito, ang tingin ko, no? Sila yung nang-encroach sa ating teritoryo, sa ating exclusive economic zone, tapos sila pa yung meron lakas ng loob para manakot na dadamputin o arestuhin namin or i-detain namin yung mga trespassers. But in the first place, they're the ones who shouldn't be there. Alam mo, Christian, to simply put it, no, hindi naman baguhin ko na lang siguro yung term ko. Meron kang lupa. Ngayon may nagtayo ng maliit na bahay, no, or bahay-bahayan, no, maliit pa lang. And then obviously mahirap pa siya noon, kaya na hinayaan na lang, no. And then eventually nanalo siguro sa loto, yumaman na. Sila na ngayon yung nang-aaway ng may-ari talaga ng lupa. Parang to simply put it, tayo naman talaga ang merong legitimate rights para dito sa karagatan natin sa West Philippine Sea. Na noong mga unang panahon naman, ang China, hindi pa sila ganun talagang kalakas in terms of the economic power and military. Pero ngayon, dahil kaya na nilang gawin ito, they are justifying their presence dito dahil kaya nga nila, no? They can deploy China Coast Guard at any one time. They can suppress our Chinese Filipino fishing vessels
and also prevent the Philippine Coast Guard vessel, no, na maggawa ng resupply operation. So they are just justifying itong mga actions nila kasi kaya nila. Kaya nga ang ginagawa lang natin, Christian, no, since we support the international law and we adhere to the rules-based order, sinisigurado nating ang mga bansa na mas may kakayahan, na mas malakas na boses para sabihan ng China na tigilan na nila ang pag-violate ng international law. This is the very objective of our transparency, for us to be able to expose ang kanilang mga ginagawang mali rito. Tsaka I remember nga, Commodore, siguro mga more than 15, 20 years ago, definitely before the 2012 standoff sa Baho de Masinloc, iba talaga naman dinadampot or inaaresto ng Philippine Coast Guard yung mga poachers sa ating sarili exclusive economic zone, whether they were Chinese or Vietnamese. I remember ginagawa yan, di ba? Yes. Actually, assigned pa ako sa Coast Guard vessel way back in 2005, 2006. May mga Chinese poachers na nahuhuli tayo sa Palawan. And it's not just for the Philippine Coast Guard ang gumagawa nito. No? Even the Philippine Navy before, nanghuhuli tayo ng mga poachers natin na pupunta dito sa karagatan ng Pilipinas. Hindi lamang sa mga Chinese, but even for the Vietnamese poachers na pumapasok dito sa karagatan natin. So ngayon, or ano yun, ang pivotal point ba yan nung yung 2012 standoff? After nun, hindi na tayo nakakapag aresto ng mga poachers? The Chinese? Well, actually, kung titingnan natin ang pivotal, no, na masasabi nating we tend to recalibrate ang effort natin pagdating sa maritime law enforcement, lalo na sa pagdampot ng mga poachers dito. Siguro, even earlier than 2012, kasi alam natin, lumakas na ang China. By 2008, naging number 2 economic power na ang China in terms of the military as well. Mas naramdaman na natin sila. Kahit noong panahon pa ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, naramdaman na rin ng Southeast Asia kung paano ginagamit ng China ang kanyang impluwensya pagdating sa whether in geopolitics or in diplomacy. No? So we can say, etong pag-angat talaga ng China ang naging dahilan kung bakit not just the Philippines, no, but even other Southeast Asian countries have calibrated their relationship in with China and also in carrying out law enforcement functions. Okay. So, fast forward po tayo dito sa 2024, yung kasalukuyang situation. Sakaling gawin ito ng China, itong kanilang pananakot or threat to detain supposed trespassers, ano po ba yung mga measures that are being put in place by the Philippine Coast Guard? Tsaka siguro you can talk about the measures to be implemented by the National Task Force on the West Philippine Sea. Well, sa lahat, Christian, no, since bagong statement pa lang to ng Chinese Coast Guard na mag-detain na sila, we haven't really talked about this yet. And if ever meron mga proposals ng Philippine Coast Guard, I'm not yet at the liberty to disclose this to the public, no, for the operational details. But instead of responding to your direct question, I think it's worth mentioning, no, na kung titingnan natin, kaya sinasabi kong this is just an empty threat. Try to imagine, Christian, what will be the impact ng ganitong batas nila kung sakaling sasakatuparan nila. Ang issue pa lang nila natin dito ngayon sa civil society is Pilipinas pa lang. So this is a civil society. Kung implement nila, nasasabihin nila ang mga mangingisda ay also trespassers. So it's not just the Philippines who will be affected. Maapektuhan ng Vietnam, maapektuhan ng Malaysia, maapektuhan ng Indonesia, Brunei, and even Taiwanese, no, na nangingisda dito sa South China Sea. Ngayon ang tanong, is China really willing to go that far, no? Na talagang guluhin ang buong South China Sea kung sakaling isa sa katuparan nila ito? Para sa akin, I don't think that China is really that stupid enough para gawin itong
gawain na to, na alam nilang mas matindi ang magiging pushback. Currently, ngayon, ang problema lang nila sa rehiyon, sa ingay natin, sa pag-expose ng aggression, is only the Philippines. Pero the moment that they are also going to do this against the Vietnamese fishermen, Malaysian, Indonesian, Taiwanese, Brunei, mas malaki ang magiging problema nila. And the moment na magsalita na rin ng mga bansa na ito, obviously more countries outside the region would also condemn and criticize China much more louder and more stronger. And then secondly, Christian, way back in 2021, ang China nagkaroon na ng tinatawag nilang China Coast Guard Law, I think it was like January or February nang ininak nila ito and also entered into force sa kanila. But ano ba ang mga keys na sinabi doon na nagkaroon din ng mga ugong-ugong na nakakatakot itong bagong China Coast Guard Law? Sinabi nila magkakaroon na rin daw sila ng mga forced eviction, demolition ng infrastructure, ng mga trespassers dito sa kinikilala nilang Chinese Maritime Jurisdiction. Pero mula noon hanggang ngayon, Christian, wala naman silang nagawang ganyan, di ba? Secondly, sinabi nila they would eventually allow China Coast Guard to use weapons, as authorizing them for natanggalin ang mga pumapasok or trespassers or nag-i-infringe dito sa maritime jurisdiction din nila. So far, hindi pa rin naman nila nagawa to. Water cannon pa rin at harassment lang ang ginagawa nila sa mga mangingisda. Pero nung ang China Coast Guard Law na ipasa noong 2021, parang takot na talaga din ang buong Southeast Asia. Ang daming naisulat dito na sinasabing it will create more problems than solutions sa issue ng China sa buong South China Sea. 3 years after that, kung titingnan natin, hihimay-himay natin ang China Coast Guard Law, they were not also serious in implementing all of these provisions. Ngayon, kaya sinasabi ko, etong sinasabi na naman nilang i-detain na 60 days, ang mga magtatangkang mag-trespass sa kanilang maritime jurisdiction na naman. Para sa akin, this, again, another empty threat, to discourage other civil society organization, not just here in the Philippines, but even in other countries, na gawin ang ginawa ni Ms. Rafaela. Okay. So mukhang parang more of saber rattling. Nag-iingay lang para manakot. Hoping na matakot yung Pilipinas. Hindi na umulit yung mga tinatawag na civilian convoy. O sige, pag-usapan natin ito. Because this was the second civilian convoy conducted by the Ito coalition. Yung una doon sa Ayungin Shoal. Gaano ba from your perspective, bilang bahagi po ng National Task Force on the West Philippine Sea at tagapagsalita on the WPS ng Philippine Coast Guard, gaano ba ka-significant sa inyo itong successful convoy na ito led by civilians? Well, una sa lahat, Christian, let me first clarify, ang civilian convoy na to ng atin ito was never sanctioned by the National Task Force West Philippine Sea and even the Philippine Coast Guard or any other government agencies, for that matter. Ibig sabihin, this is a civilian-led initiative. It was done voluntarily. They have their own donors or sources para maisakatuparan itong operasyon na to, from Christmas convoy at ngayon itong huling paglalayag nila sa Bajo de Masinloc. So, para sa amin, wala kaming talagang intensyon na suportahan ito. We just allowed them na gawin ito dahil ang paniniwala nga ng National Task Force West Philippine Sea, as explained by ADG Jonathan Malaya, hindi mo naman mapipigilan ng mga Pilipinong maglayag sa West Philippine Sea. Dahil bilang Pilipino, that's also their rights, na puntahan dito. Ang magagawa lang natin is mag-provide ng Coast Guard vessel to act as security escort kung sakali makakaramdam sila ng harassment. Ngayon, ang tanong, ano ba ang pakiramdam ko bilang Pilipino? Para sa akin, ang gandang malaman na ang atin ito naging talagang binantayan ng ating mga kababayan. At some point, nakapag-create ng awareness sa ating mga kababayang Pilipino. At napagkaisa din ang mga ilang Pilipino na noong una para timong
wala lang pakialam sa isyung West Philippine Sea. Pero makikita natin sa social media no, na parang tumataas ang supporters ng atin ito coalition. Filipinos are cheering for them and hoping and even praying na maging successful ito. Itong mga ganitong insidente, Christian, no, nakakataba ng puso. Dahil alam natin, ang mga kababayang Pilipino natin, they became more aware as we provided them with the right information sa West Philippine Sea. So for the NTF-WPS, ang success ng civil society movement na to, ng atin ito, is one of our measuring sticks, no? Para masabi namin ang transparency natin is really working dahil may civilian society na nakikiagapay sa effort ng gobyerno na magpalaganap ng tamang impormasyon at mapagkaisa ang Pilipino para tindigan natin ang issue natin sa West Philippine Sea. Okay. Yung next question ko, Commodore, basically, party na sagot niya na po. No? Kasi nga gusto ko sandalin yung conversation dito sa mga pinapakalat naman ng mga Chinese propagandists. No? Hindi ko nababanggitin yung specific social media account na ginagamit. I'm sure you're familiar with that. Na di umano yung mga journalists or media professionals from China at nagbabalita sila di umano ng mga malalalim na mga bagay tungkol dito sa West Philippine Sea. At ang pinalabas nila rito propaganda bago ginawa itong atin to civilian convoy dyan po sa Scarborough Shoal, ang pinapalabas nilang naratibo ay sanction ito ng Philippine government at you are endangering the lives of civilians for propaganda purposes. Kumbaga sila yung ipinopronta nyo dito sa gulo para kung sakali may mangyari, mas kaawaan daw ng mga tao. And I think meron pa isang naratibo rin napaka-specific to the point of being ridiculous. Ang plano raw nung convoy na ito ay merong civilian na tatalon sa tubig, magpapanggap na lulunod. Diba? Nabalitaan niyo ba yun? You saw that? Alam mo, Christian, iniisip ko nga ang isang dahilan kung bakit napaka-over ng reaction ng China Coast Guard. Masyadong na-exaggerate nila yung pagdi-deploy nila ng kanilang mga barko dito. Kasi dun sa kasinunghalingan nila, no, or sa lies nila na ipinakalat na sanctioned ito ng government, sila mismo natakot na dun sa kasinunghalingan nila. They also made themselves believe na totoo na sanction ng gobyerno ito, na merong 100 boats na maglalayag sa Baho de Masinloc para guluhin ang kanilang deployment dito ng Chinese Coast Guard. So, minsan nakakatawa lang dahil imagine, sa sarili nilang kasinunghalingan, pinaniwalaan din nila at ang pinakamatindi pa doon, kinatakutan din nila. Okay. Yung pala sir no yung dito sa conversation regarding the threat of China to arrest or to detain trespassers. Sabi niya naman empty threat yan no. Pero ito lang, kung sakaling gawin nila, kunwari nag-detain sila na isang mangisdang Pilipino, ano yung nasa protocols ng Philippine Coast Guard regarding that? Kunwari nandun naman kayo sa vicinity. Well, kung para sa atin, ang sinasabi nilang ganitong intention nila na mag-carry out ng law enforcement, since hindi naman natin kinikilala na meron talaga silang law enforcement function dito, this is just a form of harassment. No? So for the Philippine Coast Guard, preventing the Chinese Coast Guard or Chinese Maritime Militia from harassing our Filipino fishermen is one of our mandates. No? Siguraduhin hindi sila maharas at masisigurong ligtas sila sa mga ganitong gawain ng Chinese Coast Guard. No? So on our part, we can ensure na ang ating mga maisdang Pilipino susuportahan ng Philippine Coast Guard at ang ating komandante naman has a very clear commitment. No? Admiral Gavan expressed his commitment to the President na the Philippine Coast Guard will make sure na puprotektahan natin at sasamahan natin ang mga maisdang Pilipino. Kung sakali palang gawin naman yan sa Philippine Coast Guard, kasi kayo nagpapatrolya sa ating sariling exclusive economic zone na malinaw, base sa batas, international law. Kung gawin naman yan ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard, ano yung mga protocols regarding that? Well, una sa lahat, Christian, no? Parang tipong napaka-weird na
kung i-board nila ang Coast Guard vessel. I mean, siguro naman they're not that stupid enough, no, na i-board ang Philippine Coast Guard because of course that would already be something na mas makakapag-create ng mas mataas na tension. Our personnel or of course have weapons on board, and the mere fact na aakyatin tayo ng Chinese Coast Guard would have a different meaning kumpara sa Filipino civilian boats lang na aakyatin nila. Kumbaga, that can be considered as an escalation, and China wouldn't be stupid to do that. Yes, I think that's to the higher level of escalation, no? Kung ibo-board nila ang Coast Guard vessels natin. Finally, sir, no, kasi kayo rin ay nasa forefront nitong laban ng Pilipinas dito sa tinatawag na influence operations ng China. Ano bang assessment nyo? Mukha bang mas nananaig ngayon yung paglaban or pagsawata ng Philippine side dito sa Chinese influence operations regarding the West Philippine Sea? Anong assessment nyo rito? Alam mo, Christian, ang tingin ko, dumadami sila. No? Talagang dumadami ang trolls. No? Whether sa X, sa Facebook, or any other social media platforms. No? Mas dumadami ang mga comments ng mga tao na kapag tiningnan mo din yung mga accounts nila, kagagawa lang recently. No? So, ibig sabihin talagang tinitindihan na ng China ang suporta nila for information operation. And for us, ito ang isang magandang senyales, no? Na in terms of information operation, the transparency strategy, no, na inilalahad natin sa sambayan ng Pilipino and to the international community means we are really effective, no? Kaya talagang pinatataas nila ang bilang ng mga trolls, pinadadami nila ang post ng mga kilala natin na talagang pro-China without naming them, no? So, hindi naman siguro siya nakaka-worry sa amin. Again, nakakatuwa lang dahil ibig sabihin, effective tayo. Yung bang pagharas sa inyo nitong mga propagandista na ito, mas tumitindi ba ngayon? Kasi nakikita ko sa X, nakita ko estilo nyo, no? Pag meron kasi nangulingan na pinapalabas yung China Daily, for instance, you're basically correcting using the same sentence structure. Tama ba? Yun ang napapansin ko eh. Actually, ang ginagawa ko sa kanila, inaasar ko, whether Global Times or China Daily, no? Napakadali lang kasing baguhin ng lies nila eh. For example, the Philippines is provoking blah blah blah. Ang papalitan ko lang yung word the Philippines, gagawin ko lang the People's Republic of China is provoking the Philippines, no? Binabaliktad ko lang eh. Kaya naitatama natin yung kasinungalingan nila. Sila yung naiinis kasi alam din naman nila talaga kung ano yung totoo doon. Kumbaga pinapakita nyo how ridiculous the claims are. Oo nga, no? So yun ang diskarte. Okay. Anyway, maraming salamat Commodore J. Tariela for joining us tonight, and maraming salamat din po sa, of course, sa service na ginagawa niyo. 10 na mga kasama niyo po dyan sa Philippine Coast Guard in terms of basically doing your mandate, no? Maraming salamat po. Thank you, Christian, at maraming salamat din, no, sa pag-invite niyo lagi sa Coast Guard for us to be able to share the right information sa ating mga kababayang Pilipino. Para sa akin, ang show na Facts First aligns with our transparency strategy, no? Hindi tayo nagsasabi ng mga kasinungalingan, hindi tayo nagdadagdag bawas ng mga impormasyon. Kung ano man yung inilalahad ko sa publiko, lahat ng sinasabi natin laging may resibo, no? We have photos and videos, and of course, it is always supported kung sino man yung mga media personalities na sumakay sa barko natin. Okay. Maraming salamat po, Commodore J. Tariela. Magandang gabi po. Thank you. Yan po si Commodore J. Tariela. Nadinig niyo na po, no? Para sa kanya kasi, hindi naman ganun katangaan China para totohanin itong kanilang
pananakot na i-detain yung mga ituturing nilang trespassers dyan po sa South China Sea. And para kay Commodore J. Tariela, it's more of an empty threat. Pero syempre, kung napansin yung interview natin kanina, we were still pushing the envelope in terms of talking about protocols. Paano naman kung totohanin? Kasi while certain actions of China can be considered as predictable, we also have to be ready for certain actions or options that they might take in terms of this particular issue. So, yun po. I hope mas luminaw po yung issue sa inyong lahat, no? Pagdating po rito sa ginagawa ng China na pangharas dito po sa ating mga mangingisda dito po sa West Philippine Sea. And I think hindi po yun yung huling civilian convoy na gagawin ng ating two coalition. Kasi ang purpose itong ating two coalition, as far as I know, dahil nag-conduct na rin naman po tayo ng interview, one-on-one interview with Rafaela David, yung isa po sa mga namumuno ng coalition na yan. This was after the Christmas convoy that they held dyan po sa Ayungin Shoal. Sa Ayungin Shoal. It's meant to show China and of course the world that we are asserting our rights. Tayo may karapatan dito, no? Hindi naman tayo dapat pinipigilan. And civilians should not be stopped or should not be harassed, especially since this is our own exclusive economic zone. Minsan lang talaga, marirealize, no? Ang kapal ang mukha nitong China. Sila yung nang-encroach sa ating exclusive economic zone. Sila yung nanggugulo sa ating sariling bakuran at sila pa may ganang manakot. No? Yan lang po yung isipin nyo mabuti. Again, as I always say, don't take my word for it. Saliksikin nyo mabuti, balikan nyo po yung arbitral award, yung napanalunan po nating kaso laban sa China noong 2016. Huwag po kayong basta-basta magpapaniwala dyan po sa mga trolls at mga bayarang propagandista ng China, yung mga nagpapanggap na nationalistic, protecting our national interest, supposedly trying to prevent war. When in fact, talaga naman pong they're doing this in the service of the People's Republic of China. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat and meron po tayong magkita-kita po tayo bukas for another episode of our Facts First podcast. Ang title po natin ngayon, Facts First Tonight. Magandang gabi po.